Papi, ang ilimnon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Papi taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa, kanunaya ang pag-inom sa Lacto Papi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Papi kitang tanan. Mag-Lacto Papi. Lacto Papi, ilimnon alang sa tanan. Lacto Papi, palit na. Lacto Papi, ilimnon nito kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Papi, tambal nga pagkaan nito. Baka okay, diba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lacto Papi, mapaitin na. Lacto Papi, kanunaya. Lacto Papi, masaligan ta. Galing na. Mag-Lacto Papi, ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lacto Papi, ma-happy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lacto Papi, hindi ka nunaya. Lacto Papi, taluwas. Sige na. Lacto Papi, ka-happy. Mag-Lacto Papi, mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, alas 8:03. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing labas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Higalan, maing adlaw, welcome sa lain na sab nga higayon nga mag-ubanta sa kaanginan. Atol nining aton tulumanon Newsline dinhi sa Bantay Radio Cebu. Inyo ning mabati ug makita pinagi sa Facebook Live, atong live streaming dinhi. Kalihog lang og search sa Bantay Radio Cebu diha sa Facebook. Newsline. Kunya naasad makita sa taog madungog sa YouTube, lain nga platform sa social media. Ug kining atong programa mga higala mabati sad sa radio, itong traditional media pinagi sa 94.9 Radyo Natin FM Balamban, Cebu. Karong adlaw Lunes, pitsa 25 na sa buwan sa Mayo, tuig 2026. Mao ning atong Monday episode o Monday edition sa atong programa. Uban gihapon ning inyong alagad sa kaanginan, inyong amigo, June Carillo. Dunay linog kagabi
Dili na to, kuan na to, kanalapas na to sa tungang gabi. Di tingali daghan na nakabatsyag nga dunay linog. 5.5 akong gitanaw sa earthquake update sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PhilVolcs. Alas 12:48 nga nitayog ang linog ni ang epicenter, ang sentro sa maong linog dito ni duol sa Bayabas, Surigao del Sur. 5.5 ang magnitude. Dili tingali kayo dugay ang pagtayog-tayog niya mo na nga waarta mapugwat. Dili daghan nato ang nahigmata. Keting katuog naman ang orasa. Mga 12 minutos na lang sa wa pang alauna. So muna, dito ni sa ang reference point nga gihimo sa PhilVolcs mao ang Bayabas, Surigao del Sur. Nya pagkakadlawon, mga alas 3 tingali ito, nag-uwan sad. Kini nga maong uwan, wa ni magpasabot nga dili nating init o ting-uwan na. Doon ay weather disturbance na tuwas layo pa kaayo. Ako sang gitanaw sa live satellite sa Zoom Earth. Doon ay low pressure area pa man eh. Nga tuwa pa ni dapit sa Guam. Kung akong gitanaw, pilay distance sa Guam o sa Pilipinas, 3,000 ka kilometros. Kanang moingon tag ang bagyo or ang weather disturbance ni sud na sa PAR o Philippine Area of Responsibility. Buti pasabot niya na usak ka libo ka kilometros na lang. Sa ato pa, mulabang panig 2,000 ka kilometros una pamusod sa PAR. Apan, kanang gitawag nila trough or extension sa weather disturbance mo na'y makamugna og mga panganod, mga dagom, ug mo na hinungdan nga matagkaroon og unya dunay uwan sa lain-laing bahin sa Pilipinas. Kapan ayaw mo kumpiyansa kay init gyapon kayo. Taas gihapon kaayo ang heat index. Kagahapong adlaw gani dunay mga lugar nga 48 degrees Celsius. Malalim mo ng 48 degrees Celsius. Kanang kainit kun hilantan ta kay galaan 37 ang atong normal ug mo 38 mo 39 magconvulsion naman gani ng hilantan kay init na kayo ang lawas. So unsa na lang yugha ng 48 degrees Celsius. Perti na ginang inita. Plus 10 degrees na na. Anang di gihapon ta mo kumpiyansa. Kaya tingalig mabiktima ta sa heat cramps, heat stroke, ug uban pa ng mga balatian nga makahulga pag-ayo sa atong panglawas. Lagi akong balikon, lawas ra rabay puhunan. Kung dili ta makalihok tungod kay nasakit perting paita, wa nay kinitaan, o wa na'y kwarta nga mapaabot para sa gastuhan sa pamilya. So muna, ang atong kahimtang, doon ay linog kagabi pasado gamay sa tungang gabi 5.5, kusog-kusog sad. Kaya ganang 5 gani, kusog naman 5.5 sa Richter scale. Dito ni sa Bayabas, Surigao, akong balikon. Surigao del Sur. Na doon ay uwan, pero wa pay bagyo nga niya sa PAR. Doon nalay weather disturbance nga tuwa sa Pacific Ocean, dapit pa sa Guam. 3,000 kilometros pa na. Una maabot sa Pilipinas. Hinaut untang di ilang maabot. Kinila mga tutaligsik maway atong masinati. Una na itong isgutan karong buntaga kay galaan din sa atong tuluman ng Newsline. Nadani ang akong pagtagad nining balita sa The Freeman o sa local newspaper din sa Sugbo. Ang uluhan ni ini, alleged PGMN fake news operations. Garcia denies 2 million funding. Ang buti pasabot niya na gipanghimakak sa mga Garcia. Specifically ni Carissa Garcia, ang kamangurang anak sa kanhing Governor Gwen Garcia. Iyang gipanghimakak kay doon na mong ginanggawas nga balita sa social media. Mo tinuod ba o posible nga tumutumo o fake news po itong balita Nga, kini ko ng mga Garcia ni gastog
2 milyones pesos kada buwan gisuhol sa Peanut Gallery Media Network, PGMN. Hinomdomos PGMN. Katubang nga gipanguluhan ni Franco Mabanta. Katubang gipasanginlan nga nag-extortion ni Speaker Martin Romualdez. Moto, Peanut Gallery Media Network, PGMN. Matod pa nga, ang mga Garcia migasto, kumihatag og kwarta ngadto sa PGMN aron ang PGMN maghimog mga fake news pabor sa mga Garcia. Mingon si Carissa Garcia, nining balita sa The Freeman, akong balikon, false and baseless. Mo ni ang reaksyon ni Carissa Garcia. Lagi kamanghuran ning anak ni kanhi Governor Gwen. Mao ni ang iyahang pagpanghimakak sa mga aligasyon nga sila ang ilang banay nigastog 2 million pesos a month. Dakuhaan ni ay 2 ka milyon kada buwan para sa Peanut Gallery Media Network aron lang pag-spread, pag-sabwag og fake news. Kapan gipanghimakak lagi ni, wa ta mo ingon nga tinuod ni or bakak yun ni, butuo ta itong nagsabwag, umutuo ba ta ni Carissa Garcia. Let us keep an open mind, an objective mind, may tungod nini. In a statement received by the Freeman, Garcia, daughter of former Cebu Governor Gwen Garcia, said she has never, in any form, funded operations that spread disinformation or online attacks against anyone. Wa yung kuno sila kasuway nga magsabwag sila og dili mao nga balita. The allegations circulating online are false and baseless, matod pa sa batan-on nga si Carissa Garcia. Kining mao mga pasangil nga nag-circulate sa nakalain-lain nga mga online platforms, gihinganlan gidire unsa ning mga online platforms ug social media pages nga nag-ingon nga silang mga Garcia nanuhol og 2 million kada buwan ngadto sa PGMN aron lang maghimog content ang PGMN, maghimog content nga fake. According to Garcia, she remains focused on her responsibilities and on serving the public in a sincere and meaningful way. I encourage the public to be discerning and responsible in consuming and sharing information online, quote-unquote, matod pa sa Batanong Garcia. Unya, miduyog sad ni Miss Carissa Garcia ang PGMN, pinagis pag-ingon nga bakak na kana nag-circulate. Dili na tinuod nga gisuhulan mig 2 million sa mga Garcia aron maghimo mig fake news. Hinoon, why opisyal nga mga dokumento o verified nga mga ebidensya nga gipresentar pag-support sa mga pasangil batok sa PGMN o sa mga Garcia. The network specifically refuted posts circulating from online pages. Online pages, ato pa mga blog ni. Sama pananglitan sa The Nation Report, PH, Sugbo Chronicles. Ako, nakabasa na ko ining Sugbo Chronicles. Latlat Chronicles, ug Cebu Bisdak News, nga nag-aligar o nagpasangil nga ang mga Garcia lagi nanghatag og kwarta sa PGMN para magbuhat ang PGMN og fake news. These are not true. The Garcias are Franco Mabanta's real friends, but there was absolutely no money given by them to spread fake news. Usa ka gipublikar nga statement sa PGMN ang nagdaan ining mao nga statement nga giangkon sa ni Franco Mabanta nga mga amigo niya ang mga Garcia pero dili na tinuod nga gisuhulan sila aron magbuhat og fake news. PGMN also announced that its legal team, ang mga abogado sa PGMN nag-andam na ron og mga criminal complaint batok nining mga tao nga nagpatakag pamasangil nila. Lakip na ang mga media outlet nga niduyog sad
sa pagpasangil nila nga mao lagi na. Gisuhulan sila 2 million kada buwan aron lang mag-fabricate, maghimo-himog mga balita nga dili tinuod ug makapabor ang Banay Garcia. According to the network, lawyers are now studying possible legal actions in relation to the posts accusing PGMN of receiving money for alleged fake news operations. The group further claimed the controversy stemmed from attacks against independent media entities critical of corruption and government controversies. Nakinsa man is Franco Mabanta nga mo'y founder sa PGMN. Kining PGMN kung kahinumduman lagi ni adtong pipila ka simanang milabay, gidakop ni sa NBI sila Mabanta og mga kauban, amot nakapiyansa naman tingali. Giingon nga giintrap ni sa NBI kay gipasangin lang sad ni sila nga misuway sa pag-extort, pagpangayog kwarta, 350 or 300 million gikan ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Nga matupad na sila video nga nagpakita, kapakita nga si kanhi Speaker Romualdez involved yun sa dagko nga mga anomalya sama sa flood control projects nga anomaloso o nga ilang ibulgar ang mao nga video kung dili mohatag sa gipangayo nila nga kwarta. Kini gipanghimakak sa ni sa PGMN mga higala. Gipanghimakak ni nilang Mabanta nga di na tinuod oy nga nag-extort me. The network claimed that any supposed warrant involving Mabanta's mobile device iyahang gikuan naman guni gipanguha na ni sa mga otoridad ba iyang mobile device sa mapanalitan siyang cellphone ilahang laptop gisusi na ni nya nag-warning sila nga posibleng gamito ni basig na ay mga screenshot dito sa mga fake nga conversation nya fake AI images kay karon uso naman sa kaing AI na ay mga fake nga video that could later be linked to the ongoing controversy. Ang abogada sa PGMN nga si Attorney Bernice Joanna Piñol Rodriguez may pasidaan sa publiko nga dili mo tuod ayon. Unsa may ipakita sa social media o baka sa traditional media, unsa ipakita sa ilang mga kaaway, mga kaatbang aron pag matuod kunuhay nga sila nakasa. The controversy surfaced after authorities arrested PGMN founder Franco Mabanta in Pasig City over his alleged involvement in an extortion case connected to former Speaker Martin Romualdez. The arrest was carried out by the National Bureau of Investigation niadtong Mayo 5. Sawa pa siya musod sa politika, kini si Franco Mabanta. Ilado ni nga entertainment VJ, video jack kana bang makita nato nga magpatugtog og mga kanta nya daghan siya adlib sa iyahang mga ipatukar nga kanta pero human siya nga nag-VJ o nag-video jockey. Miusab ni siya sa iyang karir, nahimo na ni siyang political communications and digital campaigner. Para tingali niya, muraman o gaan raman ning kuan, gaan raman kaayo ning mag-video jack ta. Tukar-tukar ta dihag mga top hits. Maipay mag-political operator ko. He became known online for his aggressive political messaging and openly referred to himself as a, quote-unquote, political operator. Ang iyang visibility sa national politics, labi na diha sa social media, sa YouTube, for example, ni Saka pag-ayo, niadto nagsingabot ang eleksyon sa 2022. Human nga siya mitipon sa kampo
ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. isip social media strategist. Sa ato pa, gigamit po din siya nila ni BBM. Apan ni atong higayuna nagkuyog man po sila VP Sara. Unity team man sila. Sa ato pa, diha siya sa kampo sa Unity team nga ang kandidato pagka-presidente na atong 2022 mao si Bongbong Marcos o ang kandidata pagka-vice-presidente mao si Inday Sara Duterte. Diha ni. Nag-alagad ni nila si Franco Mabanta pagka 2022. Nidaog ra ba ang duha nga iyang gilabanan? Sila si BBM o si VP Sara. Pagka 2024, mao to nga iyahan ang sugdan ang Peanut Gallery Media Network, usa ka political commentary platform nga dali kaayong nakakuhag daghang mga followers sa Facebook, YouTube, ingon man sa TikTok. Pinaagi sa ilang mga hard-hitting political discussions ug mga komentaryo sa mga nasudnong issue. So mao na ni. Mao ni ang pagkatao ni Franco Mabanta kay Galaan. Kamo mutuo mo diha. Mutuo mo nga ang mga Garcia katong kanhi gobernadora o ang iyahang pamilya. Ilabi na pinaagi sa paglihok sa iyang anak nga si Carissa. Kamanghuran ning anak kay tuluman ning anak ni Gwen. Si Cristina, katong former tourism secretary, asawa ni Congressman Joe Frasco, kunya si Paulo, bugtong lalaki, o kinis Carissa, I heard Monica Manghuran. Monica Manghuran si Carissa. Mo lagi ni gipasanginlan, ug karon ng himakak, vehemently denying as baseless. Why sukaranan ang pasangil nga nihatag sila 2 milyones pesos ngadto sa Peanut Gallery Media Network nga gipanguluhan ni Franco Mabanta. Ang tumong aron nga kini sila Franco Mabanta og mga kauban sa PGMN maghimog fake news nga makapabor ang Banay Garcia. Dili kuno ni tinuod matud pa sa official statement pagpanghimakak ni Miss Carissa Garcia. Hisgutan na tugdugang ang mahitungod sa fake news mga higala kay murag kita mang tanan na problema naman ta ining fake news. Bubasa tag mga post diha sa Facebook, maminaw tag mga video post diha sa YouTube or sa TikTok. Maglisod man tag ila ung unsay tinuod ung unsay dili. Ato ning duganga hisgot humani ining mga pahinumdom. Newsline. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopathy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopathy, 100% natural. Way gipiling edad, tanan mahimong moinom sa Lactopathy, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopathy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopathy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopathy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopathy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lactopathy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa,
manok kinamunggayan. Apan, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa naso. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay 61 anyos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is, inom ko Lacto Puffy. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok, mawagtan na siya. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtan na siya. Health into your home. Digid sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lucky Plant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita na ang mga mahigalaong microorganism sa lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang lactoplant? Sinatiak ang mga benepisyo sa lactobacillus uban sa lactoplant. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lacto Puffy food supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lacto Puffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lacto Puffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lacto Puffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Newsline. Atong oras karon dinhi sa Pilipinas, alas 8:28 na sa kabuntagon. Nanungatunga na bahin sa atong tulumanon. Newsline dinhi sa Bantay Radio Cebu. Maghisgot ang fake news. Kay mao man nagiingon nga gibayran og 2 million kada buwan. Udo gipanghimakaksan ni sa mga Garcia, no? Bayad og 2 million ang pasangil, bayad og 2 million ngadto sa Peanut Gallery Media Network aron nga maghimo ang PGMN og fake news nga makapabor
ang Banay Garcia sa propaganda. Again, sa ilang official statement, gipanghimakak gini ni Ms. Carissa Garcia nga dili na tinuod. Apan, maghisgot tag fake news per se, no? Kining fake news. Nganong ni dagsang man ni sa social media. Sa traditional media kay galaan, katuwang newspaper, radio, TV, wa man kay ni mauso. Gani og dunay masayop kaniadto na maginay correction dayon. Iratum. Nganong correction na ni sa mga traditional media mga higala gumikan kay kun naagani mga sayop sa imong publication sa pamantalaan, naisayop sa imong sibya sa radyo, naisayop sa mga gibalita diha sa television, mawagtangag credibility ang media outlet. Unya dako guni ang gipundar, investment para lang mapabarog ang usa ka media outlet. So ilagi ng panalipdan nga kutob sa mahimo, puros gid tinuod ang ibalita. Apan karon sa social media, free na kaayo, kay si bisan kinsa nga dunay gamay nga data, makahimo na mag-post bisag unsa sa social media. Punan pagyod nga gimonetize ni pananglitan ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Kung daghan kag engagement, daghang mo like, daghang mo subscribe, daghang mo share. O kung maglalis diha, balik-balik, maihap man na nga engagement. Newsline! O kung daghang engagement, daghan na kaayo to a certain threshold, makabutang na og commercials o mga advertisement ang maong mga platform ug ikaw nga nagbuhat sa content. Ikaw nga nagbuhat sa content bisag bakak pa to, basta daghan lang ang nitan-aw, daghan ang ni-view, daghan ang ni-comment, whether ni like or ni saway. Engagement maghihapon na. Monay nakaingon nga, doon na mga magbuhat og fake news. Tuyoon gid nila nga fake news. Aron sensational. Makadani sa pagtagad sa mga tao. Gitawag na sa ang termino ni ana sa social media mga higala, clickbait. Paon aron mo click ka. Imong i-click og imong basahon. Bahala nagmawa ang ilang credibility kay wa man gid sila credibility in the first place, pero nakakuha na sila og mga views, nakakuha na sila mga engagement, ug mo na to hinungdan nga musapi sila kung ma-monetize na ni sa nagkalain-lain nga mga platforms nga akong gisgutan. Usa na. Lain pod, doon ay mga politiko, mga negosyante nga gustong mudaot sa ilang mga kontra, ilang mga karibal sa politika o sa negosyo ba, manuhol. Manuhol sa mga content creator, dili hinoon tanan nga content creator, dili hinoon tanang vlogger o vloggers, mga influencers ang mudawat og bayad ngayon ini, apan doon na gimanawat sad. Mudawat og bayad, magbuhat og fake news, unya unsaon tan man lang daghan kaayong mga bagbabalaod mga higala sa ato lang nga nasod sa Pilipinas, mga congressman o mga senador nga gusto nga mabadlong unta, mag-contained unta ning pagdagsang sa fake news. Kining sayop nga mga balita o inaccurate nga mga reports. Apan so far, wa pa man sila kahimo og balaod. Lisod magud pag-control kay kining Facebook for example, wa man ni dinhi sa ato. Si Mark Zuckerberg nga mo'y founder sa Facebook to araman sa Amerika. Unsa man atong prisuhon si Mark Zuckerberg? Dili ginamahitabo. Kaning YouTube, labaw pa. Wa ni dinhi sa atua. Apan mo abot dinhi kay World Wide Web naman guni. www. Mao nang internet. So, wa pay nahimong balaod apan unsaon man nato nga makailatag fake news o dili. Ang ako ragyong ikatambag ninyo mga higala mao. Una, tanawa ninyo kung
gibalita ba po na sa mga traditional media? Nga naman, nga adto man ta mo refer sa traditional media. Naman gani mga taga-social media, mga igalang mingon, ay mugtuo sa traditional media, kay gibayran na sila. Sa ato pagkatong karaan na kaayo nga mga newspapers, dugay na kaayo pila na katuig, 1920s pa, diha na ang publication. Like for example, Philippine Daily Inquirer, Manila Standard, Manila Bulletin, Philippine Star, ug uban pa. Mao na ibot na kung ipasabot nga dili na nila hugaw-hugawan ang ilang pangaan ug madaot ang ilang credibility, wa nay mutuo nila, wa nay mubasa. May na lang iputos ug mangga ng ilang newspaper. Karon wa na magidinong kay papel nga kanang newspaper gyud nga papel, digital naman. So ni-adapt na pud sila sa social media. Mao nang dunay newspaper nga online, pananglitan. CDN, Cebu Daily News Digital. Wa na makain newsstand karon. Mao po ni usa ka industriya mga higala daghan unta kay itong makasapi nga mga kanang musuroy bitaw mo anha sa karsada, mo sugat sa mga sakyanan nga maligyag Sunstar, Freeman, CDN, Banat, Super Balita. Wa na kay na ron. Unya newsstand. Kaya doon na pa to sila pakaping baligya nga mga comics o mga magazine. Wa na. Kay ang trend karon going digital na. Mausan ning atua. Sa una, traditional media man ang Bantay Radio. Radio station man ay composed of 3 stations nga gipaandar pinaagi sa mga transmitter. Karon, kombinasyon na punta sa Facebook Live. Doon na gihapoy traditional media kay doon na may mga carrying o mga nag-hook up ng mga estasyon. So tanawa ko nun ninyo kung ang balita nga inyong makita sa social media, gibalita ba po na sa Inquirer, gibalita ba na sa Sunstar, sa Freeman, gibalita ba na sa Bantay Radio, gibalita ba na sa DYHP, gibalita ba na sa GMA, sa ABS-CBN, mao na yung mga traditional media. Ayaw magtuo nga kana mo'y dili katuuhan ang traditional media o nakini na noong mga walay training, wa mag-eskwela journalism, wa mag-eskwela mass communication, mao na hinuoy credible. Ayaw magtuo ana. Kunya ultimate yun. Labing siguro. Kung nakakita mo sa social media nga dunay balita, say for example, moingon nga, bago na po, dili na po si Alan Peter Cayetano ang Senate President. Kung doon na ingon ni Ana, nakakita mo sa ato paduna mo'y data. Nakabasa mong Facebook, posible, makabasasan mo Google. I-Google ko na, diha sa search engine, i-Google. Kanya ipangutana, is it true? Pag in English lang po, kaya murag dili kasabot ang Google o Binisaya. Pag in English lang po, inig pangutana, is it true that Senate President Alan Peter Cayetano has been replaced? Mutubag dahil ng Google. Dili po na fake ang tubag sa Google. Kaya labaw pa na nga nag-maintain, nagmatngon po sa iyangan nga kinala credible siya. Unya AI man ang imong pangutanon. AI man na. Ang AI sa Google may mutubag ni mo kung doon na kay query dito. Kung ayaw, saan mo pagtuwa ng nga, gibayaran ng Google, aron mamakakpod, mo na'y dako ng binuang. So, tingali, nakabantay na mo, o hinaot unta nga, kamaon na mo, kung saan pag-ila sa fake news o dili. I-Google. Panalitan mo ingon nga, simba ko lang, dunay 2,000 katao nga nangamatay dito sa Mindanao. Ay, Google. Is it true that there are 2,000 people dead in Mindanao today? Mutugan ang Google. Maunay pag-check kung angay bang tuuhan o dili ang mga balita nga inyong mabasa. Taliwa nining nagkaguliyang na ta sa unsay tinuod nga balita o unsay dili. Tungod lagi sa mga katarungan nga ako nang giingon, una,
clickbait. Doon ay mga tao maghimog, dili mao nga balita. Sensational nga mga panghitabo, bisag dili tinuod, aron lang, nga mo click mo, unya engagement na to, ma-monetize to. Mabayran sila sa platform nga diin sila nag-post niya ng maong mga balita. Kapan to be sure, i-google pag yun. Ipangutana sa Google. In English lang lagi kay kanang Google, in English na ila. At untag na karon kay galaan, -20 na lang para alas 9 sa kabuntagon, ni akagihapon na minaw og nagtanaw sa Newsline sa Bantay Radio, Cebu. Newsline. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto-Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto-Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang regular exercise mahimo, bisan kung kita dili mo adto sa gym aron mag-workout. Usa na niini ang paglakaw-lakaw, ang gitawag og brisk walking matud pa. Gawas ka makatabang kini pagpakunhod sa timbang, makaayo kini sa sirkulasyon sa dugo ug oxygen sa lain-laing parte sa imong lawas. Gani, di na kinahanglang maglakaw-lakaw ka pa sa plaza. Mahimo nimo kining buhaton palibot sa imong opisina, sud sa palibot sa mall. Napamatud-an nga kining maumatan sa iyanong ehersisyo, makatampo usab sa gaan nga panghuna-huna ug inanay makawagtang sa tambok nga miputos sa imong atay ug kidney nga sagad mo resulta sa diabetes ug sakit sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto-Puffy, bring health into your home. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lacto-Puffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba nga i-decompose sa mga bacteria nga mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lacto-Puffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og Lacto-Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth, and gums. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Health into your home. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan?
At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto-Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live Lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto-Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Newsline. Balik sa atong tulumanon, doon na nalay 16 minutos nga nahibilin sa dili pa ang alas 9. Karong adlaw lagi Lunes, Mayo 25, 2026. Yugunugunan sa milabay paning simana nga posibleng karon kay magsesyon naman sad ang Senado. Posibleng nga karon ilugo na sagbalik ang leadership sa Senado. Giilog man to ni adtong Mayo 11. Hinumdum pa ta nga ang kanhi Senate President mao si Senador Tito Soto. Dayon pagka Mayo 11, atol gito nga nag-deliberate ang Kongreso, ang plenary, sa articles of impeachment batok ni VP Sara, ilang gibutaran kung ang ayan ba o dili nga ipada ang articles of impeachment ngadto sa Senado aron doon na nag-trial. Samtang mautoy topic sa mga congressman, nagsesyon po de ang Senado. Kuni anadtong higayuna, kalit nga ni tunga si Senador Ronald Bato de la Rosa after 6 months of hiding, human sa unom kabuan nga absent, nagtago-tago kay naalagi waran sa ICC, ni tunga. Kung nakaabot gid sila 13, imbisiyam ra sila, nadugangan sila upat. Ang upat nga nadugang mao si Senador Bato, si Loren Legarda nga nitapon gikan diri sa grupo nilang Tito Soto, nitapon dito sa bagong grupo, ug ang managsuong Mark ug Camille Villar. Upat. Siyam naman to sila daan. Nahimo na silang 13. O kinahanglan mag-13 ka senador mga higala ang dunay mayoriya. Ang 12 dili gani. Nganong dili man mayoriya ang 12? Tungod kay ang Senado dunay 24 ka mga sakop, mga lingkuranan sa mga senador. Pila may 1/2 of 24. 12. 12 plus 1 maunay mayoriya. Labing maayo og 12 plus 2, 12 plus 3. Samot na. But at least 12 plus 1. Nakaabot man sila 13. So pila naman lang ang grupo nilang Tito Soto. Nakuhaan ni Loren, nakuhaan ni Camille ug Mark Villar. Ang grupo nilang 13 na po na lang. Doon na pa'y duha nga ni-abstain or murag ni posing lang nga independent. Sila si JV Ejercito ug si Mig Zubiri. Karon natipunan ni sila sa kining gitawag og minority ang grupo ni Tito Soto nilang Ping Lacson. Apan tungod kay na mayoriya naman ang katong kanhi minority grupo nila ni Alan Peter Cayetano, Senador Marcoleta, nila ni Bongo ug ni Bato, nilang Robin Padilla, nilang Aimee Marcos, nga kontra kay sa administrasyon, ilang gi-install si Alan Peter Cayetano as the new Senate President ni adto ng Mayo 11. Humani adto, daghang nabalaka. Unang nabalaka ang administrasyon, nga gipanguluhan ron ni BBM. Og nabalaka sad ang mga mabuot nga lungsuranon, kato akong giingon nga undecided. Wa pa makahibaw og asa mulaban ba sa administrasyon ni BBM o mulaban ba diri sa mga Duterte. Gusto pa nilang tan-awon, tinuod ba ng pasangil ngadto ni VP Sara nga kurakot ni siya? Tinuod ba ng pasangil nga gihilabtan niya ang confidential funds? Tinuod ba ng pasangil nga nagpadato sila silang kaugalingon
kinidawat silang mga bribe o mga suborno gikan sa mga pugo operator, gikan sa mga drug lord ug uban pa. Namo na ron ang unod sa impeachment. Apan nabalaka ang mga undecided o pareha sa kabalaka sa mas grabe yung kabalaka tingali ang kuan. Ang grupo nila ni BBM kay kung mapamatud-an nga tumo-tumo raning mga pasangil batok ni VP Sara, musamot lagi siya kapopular. Unang mapopular na siya maayo, mudaog siya pagka-presidente sa 2028, panimasla na sila. Amo kung sang matang sa panimaos. Political ba or otherwise? Basta kay panimaslan gina sila. Kaya nakita man nga, gikan pa ni kanhi Tatay Digong ilang amahan, o kining mga anak, sila Sara, sila Spulong, sila si Basti, mga vindictive ni silang klase pagkatao. So, kung makadaog pagka-presidente, peligro. Hadlok sila. So muna nga gusto nilang makita. Gustong makita sa administrasyon ni BBM, gusto nilang makita sa publiko, ilabi na sa mga undecided. Ako apil na ko anang undecided. Kaya wa man ko'y dapigan aning grupo nilang Duterte o nilang BBM. Undecided pa kumutan-aw kung unsa gitinuod. Gusto sa kumutan-aw sa hearing, unya-unsa ng mga ebidensya sa prosecution, tumutumo walang na o bugat ba ang ebidensya. Apan dili man na makita nato mga higala kun pananglitan adversarial ang stance, ang barugana nilang Alan Peter Cayetano ug mga kauban. Unsa man ang adversarial sa ato pa, dili sila gusto nga madiin. Dili sila gusto nga makita kung unsa may angay ipakita diya sa mga ebidensya batok ni VP Sara. Kinibita VP Sara og ako undecided man ko pero wa pag yung mo decide nga nakasaan ni siya or inosente ni siya. Kadto unta nga gipatawag siya aron pagpangatarungan nga unsa man ni na may pasangil batok nimo, wa man siya mutunga. Ug mo to hinungdan nga sa mga surveys marag ni ubos o gamay ang iyahang approval rating. Ni ubos pero taas-taas gyapon pero ni kunod ba? Nindot unta tuog na nga tarungan gid siya dito unya murag iya bitaw nga ma-refute iyang mapakita nga political persecution raman ng inyo ha. Politikan nung intriga raman na aron madaot ko. Madaot ang akong kadungganan og ma-discourage na mabugnaw ng mga tao pagbutar nako. Wa mo pud siya moatubang. Well, hinoon, muhatag yapon kong benefit of the doubt niya nga tingali, strategy na nila nga adto na lang siya mo atubang sa Senado. Apan nga nung nga murag hasta sa Senado, di man siya gustong matubang, gusto man nila nga manghilabot ang Korte Suprema nga i-dismiss ni. Nga wa na lay husay, dismiss na lang. Ako gusto po kung nga naay husay, kay mutan-aw ko og tinuod ba nang giingon ni kanhi Senador Antonio Trillanes nga binilyon ang sod sa bank account ni VP Sara. Nakanang katarungan nga moingon nga nganong tan-awon man ninyo kang VP Sara ang sa flood control di ay lainon puto nato. Dili puto nato kalimtan kanang mga congressman nga namutaron nga pa-impeach si VP Sara. Kun duna man gani mo'y nabuhat nga dautan sa flood control projects pagbantay mo dili mi malimot ana. Kay mabuot nga lungsuranon maghata. Mangita maghatag accountability. Kining kang VP Sara man nga impeachment ang nauna. Ya sige. Wahion lang natog jutay pero di na namo kalimtan ng flood control projects ninyo ha. Di na mo kalimtan nga dinhi sa Sugbo ang kinadak-an og budget sa flood control naa diha sa 7th District. Kung sa maning 7th District, Dumanhog, Ronda, Alcantara, Mualbual, Badian, Alegria, Malabuyok, Kutob sa Hinatilan. Wanay labo tong kuan. Wanay labo tong sambuan kay tuan na to sa 2nd District. Distrito to nga ang nagrepresent karon si Edsel Galeos. Unya kong Edsel, may sa tingaling imong musulti sa kakong.
Ha? Amo man ning congressman dito. Panghimakakasad nga wa ko'y nadawat sa flood control project. Kay gusto ming maminaw, ana. Nibutar lang yung ka out of conviction, pero wa ka mahilambigit sa flood control projects. Kay lagi, kining mga pasangil batok ni Vice President Sara Duterte, ato gining tan-awon kung tinuod ba? Apan, kana sang mga pasangil batok sa mga congressman, batok sa mga kontraktor, batok sa mga DPWH officials, nga puwerti sang dakuan ninyong kwarta, mas dako paganig kantidad kaysa niining nahilambigit ni VP Sara, nga tinuod sa na. O tinuod ba na o dili? Panghimakakasa na ninyo. Kay doon na may mga ebidensya matod pa nga maglambigit ninyo nga nidawat mog dagkong porsyento gikan sa budget sa flood control projects. Dili ta magpili. Bisan ganing barangay captain makadispalko ato maganing pangayuan, ato maganing pangitaag accountability, mayor, gobernador, congressman, senador, presidente. Why pili? Kay sila guardians, vanguards of the taxpayers' money. Kwarta nato nga mga pobre nga mubuhis gyud para makatuyok unta ang ligid sa gobyerno, maka-function ang gobyerno nato. Apan gikurakot sa mga lampingasan nga mga public servants kunuhay. Accountability na ana sa konstitusyon. Kinahanglang muhatag mo kwintada. Panubag mo ayaw lihay-lihay. Unsaon man nato pagpatubag si BBM? Kung doon na kita'y mga ligong ebidensya, file na po nato og impeachment human sa 1-year bar. Na pa may 2027, 2026 pa man tong kaso sa impeachment ni batok ni BBM nga na-dismiss. Inig 2027, file na sad. Impeachment. Pero mao gihapon, ang mga congressman gihapon nga naglingkod ron, mao gihapon mo ingon tingali nga sufficient informed pero dili sufficient in substance. Pero mao lagi na, no? Nature man na sa impeachment nga may pagka-political. Dili kay purely ebidensyahay lang. Doon na say bahig nga politikanhon. So mausan ni. Mausan ni karon ang impeachment ni VP Sara. Kay daghan mag-political allies ang BBM administration, punan pa nga tingali og gihulga na silang dili gani mo pirma, tinud-on mo sa flood control anomaly. Mga pasangin sa flood control project batok ninyo. So mutong pirma na lang. Or nagsubay gid sila political line. Linya sa politika kay kauban man namo nis politika sa BBM, ari gid may diri mo laban. So kinahanglang ma-impeach si VP Sara, unya dili ma-impeach si BBM. Pero wa man ta kay bawog do na bay kausaban usap pa man to katuig. Mapanilhan gyapon is BBM. Sila Martin Romualdez, sila Zaldico, kining mga congressman nga uban, apil na sad si Chis Escudero. Kay flood control man sa issue aning Chis Escudero. 142 billion allegedly. Moy nakuha niyang budget niya, namahin po siya sa iyahang mga pinili nga senador. So, mauna ang sitwasyon na to ron mga higala. Ako, nagbaton ko sa baruganan, gusto ko nga na ay honest to goodness impeachment trial. Dili tikasan si VP Sara. Ayaw ng tikas-tikas. Ug unsay tinuod mo gi mo gawas. Dili tumuan. Nya kanang iyang mga abogado capable kay na sila pagpanalipod ni VP Sara. Pero dili lang po nato i-dismiss bisag wa pay kuan trial. Karon nga si Alan Peter Cayetano mo'y Senate President, sila mo'y pabor. Sila si Bongo, sila si Robin Padilla, sila si Amy.
inig impeachment trial, mahimo kayo nga inigsugod pa lang naanay mag-motion to dismiss. I move to dismiss the impeachment complaint. Kay huyang ang mga ebidensya. Nga, muingon ang mga prosecutors nga, uy, ano gutawang i-dismiss? Wa pa gani may kapresentar. Pablihin ang mga bank account. Na mo object. Ayaw nag-ablihing bank account kay dunay bank secrecy law. Mulali sad ang prosecution nga, exempted man ning impeachment. Muingon dahil sa Alan Peter Cayetano nga, lain-lain man ang inyong baruganan, magbutasyon ta, o kinsay mo daog. Kung man, ablihan ang bank account, dili. Mayoriya man sila. Mayon, dili. So di natakita, ug pilagi ng sod sa bank account ni BP Sara. Unya, ug di ta kakita, unsa man. Unsao man nato pagkahibaw, kita nga mga undecided. Unsao nato pagkahibaw, tinuod ba o gitumu-tumuan lang si BP Sara? Nga ablihan unta dili man maablihan. Mao ni mga higala ang unsa ka importante ug kinsay mag-lead sa Senado. Newsline. Karong adlaw mga higala, yugon-hugon nga basin ug karon ilan asad nang mailog ang liderato sa Senado gikan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ang ngan nga nitumaw nga posibleng mahimong bag-ong Senate President kung mahinayuna mao si Senator Win Gatchalian. May gala din na lang kukutob sa atong panag-uban sa Tulumanon Newsline ining adlaw nga Lunes, Mayo 25 tuig 2026. Sangan sa Asil Laboratories ug sa Lacto Puffy. Sangan ni Kinon Sinisa, akong technical partner. Ako si June Carillo. Salamat. Maayong adlaw. Newsline. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.